Minsan ba, napansin nyo kung paano unti-unting humihina ang apoy sa loob ninyo? Yung hindi siya biglaan, pero dahan-dahan. Parang ganito. Yung dating masiglang ngiti, ngayon ay tila pilit. Yung dating paborito mong musika, ngayon ay parang tunog lang ng lumang araw. Dati, akala ko kapag nawala ang ganitong alab ay tapos na. Wala na. O hanggang dun na lang. Akala ko ibig sabihin nito ay wala na akong gana sa buhay. Or baka ako lang mismo ang nawala sa linya nito. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan kong minsan, ang katahimikan ng apoy ay hindi pagkamatay, kundi pahinga. Dapat pala, hindi tayo dapat nakatali sa damdamin, kahit sa saya. Dahil ang saya ay parang panahon. Dumarating, umaalis, bumabalik. Ang mahalaga ay hindi ang apoy mismo, kundi ang kakayahan nating manatiling payapa kahit ito'y humina. Noong una, pinilit kong buhayin muli ang dating sigla. Ginamit ko ang mga dating paraan. Lumabas, tumawa, magpanggap na ayos lang. Pero habang ginagawa ko iyon, lalo kong naramdaman ang bigat. Hanggang sa isang gabi sa gitna ng katahimikan, napagtanto ko. Hindi mo kailangang pilitin ang apoy. Minsan, kailangan mo lang umupo sa tabi nito at hayaan siyang huminga. At sa pagtanggap kong iyon, unti-unting nabawasan ang bigat. Natutunan kong hindi lahat ng pagkawala ay dapat labanan. Dahil kahit ang apoy kapag pinilit mong palakasin ng wala sa oras, mauubos lang ito ng mas mabilis. Ngayon, mas tahimik ako. Pero hindi ibig sabihin ay wala na akong gana sa buhay. Ang sigla ay hindi sigaw, minsan ito'y bulong. At sa katahimikan ng apoy, doon ko natagpuan ang isang uri ng saya na mas malalim. Ang kapayapaang hindi nakadepende sa damdamin, kundi sa pag-unawa. Kaya kung nararamdaman mong parang nawala ang liwanag sa loob mo, huwag kang matakot. Ang pusong marunong umintindi ay marunong ding maghintay. Dahil alam nitong kahit ang apoy ay mahina, ang liwanag naman nito ay hindi patuluyang namamatay. Minsan, tumatahimik lang ito para muling magsiklab sa tamang oras at panahon.